Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pues, sagutan natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So, ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. So, kahapon sa The Clones, dalawa po ang winners natin mga kadabarkads. It's a tie. Marami nga po ang nagulat sa naging desisyon na yon ni Tito Soto. So, ito pong si Rochelle Santos ng Binangonan Rizal as Dulce. And syempre itong si Rachel Clemente ng Mandaluyong City as Sharon. Pasok po yan mga kadabarkads. Sila po ang kumompleto dito sa female OVM clones na kung saan matinding labanan po ang mangyayari mamaya. Matinding kantahan mamaya po yan para yan sa Grand Finals ng The Clones. Sabi nga po sino daw ang mananatiling winner sa female OPM clone. So, sino mga kadabarkads ang inyong manok dito? Ako kasi ang manok ko dito si Jazhara, itong si Claire de la Puente kasi napakagaling niya talaga. Kuhang-kuha niya talaga yung boses ni Claire de la Puente. Kayo ba? Sino po ang manok ninyo dito? Please comment down below kung parehas ba tayo ng manok mga kadabarkads. And syempre si Lorraine at Sigera, bet na bet ko din to. Yang dalawang yan mga kadabarkads, alin man dyan ang manalo dito. So, kayo, anong manok ninyo dito, mga kadabarkads? I-comment nyo yan sa comment section natin. Okay, baka parehas tayo. Samantalang, after 28 years, mga kadabarkads, may bumalik po sa Itbulaga kahapon. Walang iba kundi ang dalawang naging contestant po ng Everybody Salsa Duo Dance noong taong 1997. At until now daw, slaying pa rin sina Danny at Lily sa sayawan, pero mag-slay din kaya sila sa pautakan. So, yun yung sinabi dito ng TBJ. So, nakakatuwa lang kasi talaga naman pong kahit ilang taon na ang nakalipas, talagang nagbabalikan pa rin sila dito sa Itbulaga. Samantalang, ang lahat ba ay nakapanood na po ng The Bad Genius? Yan po ay series nila at Tasha Mulak. So, meron po ditong nag-rate ng napakagandang rate for Bad Genius. Sabi dito, the ratings after the first episode were just wow. Ang taas na agad. And honestly, so well deserved. The acting, the production, everything was on point. Sobrang lakas ng dating. And ang ganda, I just know the rating will keep on rising as the days go by. Congratulations to the whole cast and team. You all absolutely killed it. I seriously can't wait for the next episode. Things are only getting better from here. So, ayan, ang taas po ng ratings mga kadabarkads sa first episode pa lang, pero top 1 series na po agad. Just wow na talaga. And maging ang mga original na gumana po dito sa Bad Genius na pa-wow din po and na-amaze sa pinakita po ng Bad Genius sa aktingan po nila at Tasha Mulak doon kasama ang iba pang mga cast. Ibig sabihin, nabigyan nila ng hustisya or baka nga nalagpasan pa po nila yung aktingan ng mga original na gumanap dito. Congratulations, Dabarkads at Tasha Mulak. Usapang Alden Richards naman tayo mga kadabarkads. So si Alden daw po inisnabang alok sa noontime show. Ang puso daw po niya ay nasa Dabarkads. Ibinahagi ng tinaguriang pambansang Bay na si Alden Richards na tinanggihan niya ang alok sa kanya ng pamunuan ng GMA Network na mag-guest sa isang noontime show. Sa ulat daw po ng Manila Bulletin, sinabi ni Alden na pinakinggan naman ang kanyang panig ni GMA Senior Vice President Attorney Annette Gozon Valdez tungkol dito. Delikadesa ang umiiral kay Alden lalo't sumikat siya ng gusto sa Itbulaga ng TBJ matapos umusbong ang tambalang Aldab sa kalye-serye. Kahit daw nasa ibang tahanan na ang TBJ at ibang legit Dabarkads, mananatili pa rin sa puso niya ang mga dating kasamahan. Hindi man siya nakasama sa kanila dahil sa kontrata niya sa Sparkle GMA Artist Center
pati na sa Kapuso Network, mananatili raw ang puso niya para sa kanila. At alam niyo po mga Kadaberkads, may statement din po si Tito Soto tungkol dito kay Alden Richards. Kung sakali daw po na mag-promote itong si Alden sa Itbulaga ay welcome daw ito. Yan po ang maring sinabi ni Tito Soto. Ayan o, welcome na welcome si Alden at si Alden lamang po ang inaantay dito sa Itbulaga. SQ Jean may statement tungkol po sa kanyang ama. Sabi niya nga update, finally andito na po si Papa sa Manila. Maraming salamat po sa sympathy and prayers ninyong lahat. Eto na Lord, please give me strength and my whole family po. So from Batangas siguro to mga Kadaberkads, dinala po nila ng Manila. After 25 years, eto na at sinundo po ni SQ Jean yung kanyang ama sa Batangas. So, siguro po dito ilalagak yung kanyang puntod sa Manila or dito po ikikremate or what mga Kadaberkads kung ano man ang decision ng pamilya po ni SQ Jean sa bangkay po ng kanyang ama. Isang Dabarkads, Ice Higuera or isang host / ng Itbulaga ang nasuspindi po. Bakit kaya? Sabi kasi dito ni Ice Higuera, hello Meta. July 4 pa mula nung nasuspend yung personal account ko because apparently I violated community standards. Nag-appeal ako the very same day pero hanggang ngayon suspended pa rin yung account ko. Now, I'm getting emails telling me I have to appeal because pwedeng permanently ma-disable yung account ko. Paano ako mag-a-appeal? Nakapag-appeal na nga ako. Can you please contact me so we can move forward with this? Thank you. So, ayan, nasuspindi po ang account ni Dabarkads Ice Higuera nitong si Facebook. Sabi nga dito sa pinadalang email sa kanya, ICU submitted an appeal on July 4, 2025. So, what happened next? It usually take us just over a day to review your information. If we find your account does follow our community standard, you'll be able to use Facebook again. If we find your account doesn't follow our community standard, it will be permanently disabled and you won't be able to appeal again. So, mahirap po talaga dito mga Kadaberkads kay Meta. Ang daming bawal, bigla-bigla ka na lang bibigyan ng violation. Sabi nga dito nung nag-comment that's the problem of Meta. Wala talagang direct na sana ma-call man lang para maayos. Sana diretso kung ano yung problem. You need to keep appealing kasi nga yun ang sinasuggest niya. And wala kang magagawa kundi maghintay sa result niya. At ang matindi pa, mag-suggest ulit na for appeal sa sunod bukas. Hoping maayos na yung account mo, Ice. May petsa yan ng ending ng suspend sa'yo eh. So, mahirap dito mga Kadaberkads sa Facebook unlike sa YouTube na pwede nyong makontak yung mga YouTube team at pwede kang makapagpaniwala. Pero dito sa Facebook talaga mga Kadaberkads, ang daming bawal, bigla-bigla ka na lang magkakaroon ng violation, kaya mahirap talaga. So hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.